Kuya James, ano po yung tinitake mo na vitamins? Ang vitamins po na tinitake ko dati nung may anxiety pa ako. Ito po ay resita ng doktor, Parex B-Complex. Resita po yun sa akin. Dahil nga po, yung sinasabi ko po sa kanya kasi mga nanghihina ako, walang lakas yung mga buto ko. Kaya ang vitamins na binigay niya sa akin, Parex po B-Complex. Pwede mo naman i-try siguro kasi vitamins lang naman yan. Pero mas maganda na resita talaga ng doktor sa inyo. At saka suportahan nyo po ng mga prutas, gulay, pagkain na healthy talaga para ma-maintain po ninyo ang lakas ninyo. Pero hindi ko po ininom ng ano yun kasi nung kasagsagan ng anxiety ko noon, nahihirap pag uminom ako ng kahit anong gamot, lalong sumusumpong, mas lalong lumalala anxiety ko. Exercise lang talaga, pinikpilit ko mag-exercise at saka uminom ng maraming tubig. Yun po. Naramdaman nyo din po ba, sir, laging naninigas ang tiyan? Opo, kasi ano po yan, parang may lagi ka may kabag, lagi may hangin yung tiyan mo, parang naninigas. O, normal po yun. Kaya kailangan dyan, ang iinumin mo, laging warm water. Naranasan ko rin po dati yan, yung mga parang naninigas yung tiyan. Akala mo, hindi ka natutunawan, mga ganon. Kasama po yun. Kuya James, hindi ba nakakabaliw ang anxiety? Sana mapansin, parang kinukontrol kasi ako ng anxiety. Sa totoo lang po talaga, ako, nung may anxiety pa ako, naranasan ko talaga na para na ako mababaliw. Ang akala ko talaga nun, baka mawawala na ako sa sarili kasi sa sobrang stress. Pero po, never po na nangyari sa akin na nabaliw ako. Yung tipong nawala na ako sa sarili, hindi po yun nangyari. Pero nasa isip ko talaga dati, sabi ko parang mababaliw na ako. Mga ganun po yun. Siyempre, pag may mga anxiety kasi maraming stress kasi yan eh. Kaya kasama, depress, stress, yun. Kaya ganun ang nangyayari sa'yo. Pero sa totoo po, wala pong nabaliw dyan. Kahit sa dami kong member sa GC, wala akong nabalitaan o walang nakapagsabi sa akin na may nabaliw ni isa, mga ganun. Yun po, wala po. Yun po ang sagot ko doon. Kasama din ba ang vertigo sa anxiety? Ang vertigo, iba po yun. Kasi may mga paliwanag po ang doktor dyan. Ang vertigo kasi may sanhi talaga na hilo. Pero si anxiety kasi may hilo rin talaga. May pagkakaiba kasi ang sintomas ng vertigo at sa anxiety. Ang hilo, parehas. Pero mayroon kasi ibang klase ng hilo. Sa vertigo, parang napanood ko, umiikot ka, nasusuka, mga ganun. Yun ang vertigo. Pero ang hilo kasi na kay anxiety, mayroon din kaunting ganun. Tapos yung parang dinuduyan-duyan ka, parang pag nakaupo ka lang, ganyan ka. Yung parang matutumba ka, parang makukulaps ka. Kailangan pag nakatayo ka, nakaganyan yung paa mo, hindi mo may pantay kasi maano yun eh. Parang kala mo matutumba ka. Ganun po yung sa anxiety. Kuya, nagtitake ka po ba ng maintenance? Basta wala po akong maintenance na tinitake. Wala pa akong gamot na iniinom. Kahit ni vitamins. Basta anxiety, kuya, iba't iba po ba yung nararamdaman mo po? Iba-iba talagang nararamdaman mo. Kasi pag may anxiety ka, lalo na disorder, ipaparanas niya talaga sa iyo yung hirap ng sintomas na anxiety. Lahat-lahat. Kaya nga po, may video ako dyan sa anxiety ko ng 35 symptoms. Pero hindi pa po lahat yun. Mayroon pa po mga iba. Pero kung mapanood mo po yan, yung 35 symptoms ko na sintomas ng anxiety na naranasan ko dati nung mayroon pa ako niyan, ayun po ang aking nararamdaman. Ano po ang gagawin kapag hindi makatulog sa gabi? Sa akin dati nung kasagsagan ko, hirap kontrolin ang isip kasi pag natatakot ka, hirap ka makatulog kasi unang-una, hindi ka makatulog kasi nga natatakot ka, baka hindi ka na magising. Kaya ang ginagawa ko dyan para makatulog ako, wala akong pakialam sa kung anong mangyari. Basta ako, matulog ako. Yun ang iniisip ko para makatulog ako ng maayos. Kaya sa akin, pampawi ng mga iniisip ko bago ako matulog. Nilalagyan ko yan ng cellphone ng malapit sa tenga ko, yung mahina lang. Yung mga, ang mga pinapakinggan ko ng mga kanta, yung mga worship songs, yan, tinatabi ko yan siya. Para ma-relax yung isip ko, makakatulog ako nun. Pero dati hindi talaga ako makatulog, alas 5. Yun pa lang ako dinadalaw ng antok. Antok naman pero hindi ako makatulog. Yun po yun. Kuya James, gaano po ba katagal bago mawala yung high blood, sanhi ng anxiety? Iba po yun. Tutusin kasi hindi naman talaga high blood yan. Kasi nga, pag may anxiety ka, pag natatakot ka, tamataas talaga ang BP. Pag sa doktor ka magpa-check up, sabihin sa'yo, high blood ka kasi tumaas ang BP. Bibigyan ka tuloy ng maintenance. Ganon din naman sa akin nangyari dati. Pagdating sa hospital, sobra akong takot. Nag-BP ako ng 160 over 100. Binigyan ako ngayon ng maintenance. Pag iniinom mo, hindi naman bumababa. Pag BP mo, ganun pa rin kasi nga, natatakot ka. Pero subukan mong normal na normal tapos magpa-BP, babalik kayo sa 120 over 80. Tapos ka normal. Yun lang po yun. Sa inyo, depende nga po yun sa edad. Kung nagkakaedad talaga kayo, mataas ang BP nyo, tapos tuwing BP nyo ganun, ay mag-maintenance na po talaga kayo. Kuya, pakisagot naman po please. May high blood po ako at panic at nervyos. Nagpa-brace po kasi ako. Sunod po ako bunutan kasi may sira. Naguguri po kasi ako. Di ko po alam ano pakiramdam ng tinuturukan ng anesthesia. Nervous lang po yan sa inyo. Takot lang yung pag-aalala. Kaya
Siguro tumataas yung BP po. Sa tingin ko po, parang bata pa po kayo nakikita ko sa picture niyo. Normal lang po yun. Palagay, hindi talaga high blood. Tsaka kababae yung tao. Tsaka parang hindi naman kayo mataba. May nervous lang po yan kasi nagano kayo, nag-worry. Yun lang po yun. Makawala naman po kayong high blood, tumaas lang yung BP. Huwag po kayo matakot. Normal lang mo yun. Pabunot, anesthesia. Wala namang sakit yun. Yung ba? Kuya James, pwede po ba mag-exercise pag may anxiety at kapag hindi po nakakatulog, gawa ng nervyos? Sana po masagot po. Thank you. Napakaganda talaga sa may anxiety yung mag-exercise. Ako dati may anxiety ako, diba? Hingal na hingal ako, hirap ako huminga. Pero nag-exercise ako, naglalaro pa ako ng basketball. Yun ang mga ginagawa ko. Tapos sa tulog naman, pag nag-exercise ka sa hobby, bago ka matulog, napakaganda po yun. Pagtapos mag-exercise, pahinga, antukin ka na, makatulog ka talaga. Ginagawa ko rin po yung dati, yung mag-exercise bago matulog, talon-talon po ako, pawisan ako konti, tama na kasi matutulog, pahinga, tapos tulog. Ang sarap ng tulog, pwede. Gawin niyo po. Kuya James, kasama ba sa anxiety ang pananakit ng buto sa likod? Back pain ba? Hindi ko po hindi ko po naranasan, pero ang naranasan ko po, yung sakit ng likod. Akala mo yung nasa baga. Mga ganyan, no? Yun po, yun ang naranasan ko. Pag ganyan ka, masakit, iba po yun. Ito backbone yata yung sinasabi mo, hindi po kasama yan. Siguro, baka napilayan lang kayo, ganun, tabingi yung pag-ano nyo, kaya ganun, masakit kasama. Depende na po yun. Kasi pag anxiety mo ba, kumakain ka ng sariling tahi? Kasi ako, kinakain ko na kasi at hirap akong lumunok. Tapos yung hinihinga ko is masikip. Malupit ka, ito. Ito ko lang na yung tanong na ganito. Sa mga ganito po kasi, depende na yun sa anxiety nyo. May depression na po yan. Ang depression kasi, yun talaga, yung parang nasisira na siguro ng bait kaya kinakain niya yung sarili niyang dumi. Yun po yun. Kaya ito, hindi ko po ma-explain ng maayos to kasi mahirap po ito. Doktor na po yung makasagot ng mga ganitong katanungan. Hindi ko po to linya. Kasi ako, nagtuturo lang po ako ng ginawa ko dati. Sinishare ko lang po para makatulong po sa mga dumaranas ng anxiety sa ngayon. Kuya James, ano po kaya pwede po inumin na vitamins para labanan ng anxiety? Sa vitamins, wala pa akong ma-recommenda dyan. Mas maganda na resita po ng doktor sa inyo. Kasi sa akin po, ang resita sa akin ng doktor dati, vitamins, is B-complex, Parex B-complex. Yun po ang vitamins na resita sa akin ng doktor. Saka hindi po yung matataas ang acid ng mga gamot, hindi po yun. Pero pwede nyo po i-try sir, kasi nabibili naman siya na walang resita. Pwede po kayo over the counter. Ano po ginagawa niyo pag sumasakit ang batok at ulo niyo, Kuya James? Ang ginagawa ko unang-una, nagre-relax ako. Ang isip ko kasi alam ko anxiety lang yan, dala ng anxiety kasi kasama sa yung sintomas. Tapos po, yung mahilig ako mag-amoy-amoy dati kasi lagi ako may baon dati na na katingko, white flower. Kung napanood mo sa mga vlogs ko, mayroon yan, pinapakita ko lang dati. Epicacin. Yung epicacin, binibilog yan dito sa kamay ko tapos sinaamoy-amoy ko. Tapos yung white flower, ganun din, ina-plus sa plus ko. Inaamoy-amoy ko yan. Lagyan ko ito, lagyan ko dito. Kabilaan yan, lagyan. Ina-plusan ko. Tapos lagi ako naamoy-amoy. Ganun lang po ang ginagawa ko. Minsan nawawala kasi nare-relax ang isip ko. Minsan, sana wala na yun. Hindi na ako nagdadala-dala dati. Kahit mag-vlog nga ako dito dati, mayroon pa akong dala-dala ng Ngayon wala na. Tinubuan po ba kayo ng kulani sa liig, kuya, sa anxiety niyo po? Sana mapansin. Ang kulani, ang pagkakalam ko sa kulani, pag mayroon po kayong mga sugat, o mayroon po kayong mga infection sa katawan, kaya kayo nagkakulani. Pero kung tungkol sa anxiety, nagkakulani kayo, nagkataon lang talaga siguro yun. Nagkasabay lang yung nagkakulani ka na may anxiety ka. Pero hindi na po yun, hindi po yung kasama sa sintomas o ng anxiety. Iba po. Nagkataon lang po yun. Kuya, sintomas po ba ng anxiety ang dighay ng dighay at pumapayat? Opo, kasama po yan. Nagdidighay. Tapos pag nakapagdighay ka, maganda yung pakiramdam mo, masarap sa pakiramdam. Tapos pumapayat. Ang pagdighay kasama po Ang pagpayat kasama din po yan. Kaya ang ginagawa ko sa pag pumapayat kayo, huwag niyo po pabayaan yung kain ninyo. Kaya may advice ako dyan na 3 times, every 3 hours, kumain po kayo. Tapos uminom po kayo ng tubig, water therapy, para hindi po kayo mangayayat. Kung may anxiety kasi sa una, ang lagi niyong nararamdaman, wala kayong gana kumain, parang lagi kayong nai-stress. Kasi pag nakita mo palang pagkain, tatakot ka. Depende sa pagkain makita mo, kakain ka sana kaso merong adobo, tapos mataba. Baka iisipin mo na, mahiblad ako nito. Isipin mo naman, baka lalo akong susumpungin. Maraming sintomas na lalabas, kaya ganun. Kuya James, kasama po ba sa may anxiety yung masakit ang tagiliran pati katawan? Sana masagot po ang tanong ko. 6 months na po ako may anxiety. Pwede po yung mangyari. Kasama naman po talaga yan sa anxiety. Basta diagnose po talaga yung may anxiety disorder. Kasama po yan. Tulungan niyo po sarili niyo para mawala na po yan. Yun po. Kuya, hindi man mo mapansin kailan yung GERD mo mawala. Bisaya to siya. Ang GERD kasi, kailangan mo talaga dyan, healthy lifestyle. Hindi talaga yan siya mawawala pag kumakain po kayo ng kain kayo ng mga bawal, hindi po yung mawawala.
Kaya yun, kailangan baguhin mo yung lifestyle mo. More on prutas, gulay, at saka yung mga isda, yung mga sinabawan, mas masarap. Para mas mabilis gumaling sa GERD. So, masakit po ba yung panga nyo palagi nung may anxiety kayo? At tumayo ako ng mabilis, bumibilis din tibok ng puso ko. Sa anxiety kasi sa panga, alam ko yan hindi sumasakit. Parang ano lang po siya, parang nangangawit lang siya. Yun, parang nangangawit. Tapos, pag tumayo ka mabilis, kasi alam mo kung bakit mabibilis yung tibok ng puso mo, kasi kinakabahan ka. Kasi nga may anxiety, pag may nararamdaman sa katawan, nag-aalala, natatakot. Ayun, nagdudulot ng bilis ng tibok ng puso kasi kinakabahan na. Kasama po yan, kaya hindi talaga mawala yung sintomas na yan pag mayroong ka anxiety. Yun po yun. Pwede isa din po sa sintomas ng pagsakit sa batok, pati sa ulo. Tapos parang feeling ko high blood na ako. Tapos pag magpa-BP ako 150/100, pero ang nervous ko grabe, para na akong hihimatayin. Sana po matulungan niyo ako. Ito talagang paulit-ulit na lang na tanong na lagi kong nababasa, lagi kong nakikita sa lahat ng mga ko sa GC, sa FB ko, tapos dito sa YouTube, mga tanong ganito. High blood, 150/100. High blood talaga yan, sabi ng doktor. Pero alam mo naman yan, kasi may nervous ka, saka babae ng tao. Kung palagay ko rito, kagaya sa akin na nangyayari. Yung ako dati, sabi ng doktor, high blood daw. Ako dati, taas din ng BP, 160/100, kasi mataas naman talaga yun, kaya magme-maintenance ka. Palagay ko dala lang po ng nervous nyo kaya tumataas yung BP mo. Yun ay base sa aking experience, naranasan ko dati. Kaya ayun po, hindi yan palagay ko hindi kayo blood. Bata pa po kayo, nakikita ko yung picture nyo. Kaya hindi po yan hindi po kayo siguro high blood. Dala lang talaga ng anxiety disorder niyo. Kuya James, sa pag-blender nyo po ba, sinasala nyo po ba o hindi na? Hindi ko na po sinasala pag na-blender kasi pag-blender na maganda naman. Durog na durog po yan, diretso inom na po yun. May video ako niyan. Gagawa nga po ulit ako ng video niyan para ma-update po kayo. Kasi sa mga nagtatanong, mga bago kong followers ganun hindi nila alam. Kasi yung mga nauna-una kong video pa talaga yung mga matatagal na, nagtatakpan na po ng mga bago. Kaya gagawa pa ako ulit niyan.